Hi guys! Welcome back to my channel. Ako si Joseph ng Jojo Cons. Kung plano mo magpagawa ng bahay, siguradong isa sa unang tanong mo ay magkano kaya per square meter? O magkano kaya ang per square meter? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Real talk, straight to the point, at may sample computation para sa mas malinaw. Ano ang ibig sabihin ng cost per square meter? Unahin muna natin ano ba ibig sabihin ng cost per square meter. Basically, ito yung guide para makalkula ang budget mo based sa floor area ng bahay na ipapagawa mo. Example, kung gusto mo ng bahay na 100 square meter tapos ang average cost ay 25 per square meter, that means 2.5 million ang kailangan mong ihanda. Simple computation pero malaking tulong para ma-estimate agad ang budget. Price range o per square meter ng pagpagawa ng bahay dito sa Pinas ngayon 2025. Magkano nga ba per square meter ngayong 2025 dito sa Pilipinas? Ito yung typical range, 18,000 to 25,000 per square meter. Basic or low cost finish or tinatawag naming bare finish. Usually simple materials, plain flooring at minimal design. Tinatawag naman na mid-range or standard finish ay 25,000 to 30,000 per square meter. Mas magandang tiles, dissenting fixtures at mas stylish ang look. Elegant finish, 32 to 40,000 per square meter. Meron na itong 60 by 60 porcelain tiles, solid mahogany doors, cove ceiling, PVC ceiling, full length sliding window, tempered staircase, PVC fluted sa walls or tiles sa accent walls, laminated cabinets, countertop granite. Sa high-end or luxury finish, umaabot ito ng 45,000 to 60,000 per square meter. Premium materials, customized design, at mas mataas ang level of detail. To remind lang po, guide lang ito, iba-iba pa rin depende sa location, contractor, at sa design ng bahay. Factors na nakakaapekto sa presyo. Bakit nag-iiba ang presyo? Ito ang ilan sa main factors. Una, location. Mas mahal usually sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pangalawa, design complexity. Syempre, mas mahal ang 2-story kaysa sa bungalow. Pangatlo, materials. Budget tiles versus imported tiles. GI roof versus long span. Flash door versus solid door. Basic window versus aluminum window. Pang-apat, labor cost. Skilled workers versus ordinary labor. Pang-lima, site condition. Kung kailangan ng backfill, slope ang lote, o may demolition pa. So kahit pareho ang floor area, pwedeng magkaiba ang total cost. Depende sa mga factors na ito. Ito ang sample computation. Bibigyan ko kayo ng sample computation. Kung may floor area ka na 80 square meter, tapos 1 story o bungalow, ang finish na gusto mo ay mid-range or standard, multiply lang natin sa 28,000 per square meter. So again, 80 square meter times 28,000, ang kabuang budget mo ay 2,240,000. Ganun ka simple, at least may idea ka na kung magkano bago ka mag-decide. So ayun guys, kung plano mong magpatayo ng bahay, laging tandaan na ang budget ay nakabase sa floor area at sa type of finish na gusto mo. Kung gusto mo makakuha ng exact quotation para sa dream house mo, feel free to message us dito sa Jojo Construction. Anyway guys, like, follow, share my channel para updated ka sa iba pa nating construction tips and guides. See you on our next vlog.